Iniugnay ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga problema sa Mindanao sa mga aktibidad ng Abu Sayyaf. Pero sa ngayon, maingat si Duterte sa mga pahayag kung paano haharapin ang problema sa mga bandido, lalo pat nagpapatuloy raw ang kanilang pakikipag-usap tungkol sa pagpapalaya ng mga bihag ng Abu Sayyaf. Balitang hatid ni Cedric Castillo. I will have to confront Abu Sayyaf. Yung kidnapping nila must stop. It has given us a very bad image. Galit siya sa Abu Sayyaf, pero sabi ni President-elect Rodrigo Duterte, konektado raw ang mga aktibidad ng bandidong grupo sa mga problema sa Mindanao. Hindi ko sila kalaban. Sila ba? Are we willing to talk or we just fight it out? But I said I hate to buy rifles, bullets, and cannons and bombs to kill a Filipino. Ibig bang sabihin nito, handang makipagnegosasyon si Duterte sa grupo tulad sa ilang Muslim groups at Communist Party of the Philippines? Noong isang linggo lang, pinagbantaan ng mga nagpakilalang Abu Sayyaf at ISIS si Duterte at ang seguridad ng Pilipinas sa isang video na hindi na namin ipapakita at idedetalye matapos bansagang propaganda lang ng AFP. Idagdag pa riyan ang kumpirmasyon ng AFP na ASG nga ang dumukot sa 7 Indonesian na sakay ng tugboat na may kargang karbon o coal sa Sulusi nitong June 22, kapalit ng halagang katumbas ng mahigit 200 milyong piso. Sabi ng kampo ni Duterte, sa ngayon, para sa pagpapalaya ng mga bihag ng Abu Sayyaf ang pakikipag-usap. Ayon kay incoming peace advisor Jesus Dureza, mga ground contacts daw ang ipinadala para makipag-usap sa Abu Sayyaf. Tuloy-tuloy daw nagagawin ito ng incoming Duterte administration para mapalaya ang mga hostage. I have been negotiating with them just for the release of the kidnappers, hindi ba? Pero in negotiations in terms of parang MILF negotiations o CPP and PNDP, wala ho yan. Dahil the Abu Sayyaf is a terrorist organization and we have to apply the full force of the law. Sadyang maingat daw si Duterte sa mga pahayag kaugnay sa terorismo. There are so many implications there and ramifications and consequences which I have to guard. Calibrated yung kanyang statements, di ba? Dahil hindi lang kasi ito criminality, this involves also a wider community addressing some of the issues there. There's lack of government there, walang kabuhayan doon, puro armas lang alam ng tao doon. Cedric Castillo, GMA News.